for obesity. At meron din po mga ibang sakit pa na ang screen time po kasi it promotes sedentary lifestyle. So it poses a problem with other health factors, like other health problems like type 2 diabetes. Yan din po ang nagiging isa sa dahilan. Attention deficit. Nako! Having too much screen time can also cause overstimulation for children, and as a result, it can affect the attention span of children during their early years. Napansin niyo po, yung attention span ng mga bata ngayon, napaka-iiksi na. And sadly, and surprisingly, kahit sa matatanda, yung attention span po natin umiiksi. Why? Kasi yung information na pinapakita, nakita niyo yung mga YouTube Shorts, yung TikTok, puro mga fast-paced po yan. Kaya, pati yung attention span natin, unti-unti nadidesign at nadadala po sa ganong sistema, sa ganong length ng palabas. Kaya pagka medyo mahaba na yung palabas, naiinip na tayo, lilipat na natin. Kasi, yun yung epekto ng too much babad po sa mga TikTok, sa social media. Yung attention span po natin nababawasan. Low self-esteem. Narinig niyo na ba yung term na FOMO? FOMO, F-O-M-O, fear of missing out. Okay, ito po yung pakiramdam na it refers to the feeling or perception that others are having more fun, no? Living a better lives and experiencing better things than you are. So ito po yung mga pinopost nila na, nasa masarap na mamahaling restaurant, ipopost. Yan, nakabili ng magandang sapatos, mamahaling sapatos, ipopost. Nakapag-travel sa Europe o sa New York or wherever, ipopost. Tapos makikita natin, may pakiramdam tayo na, buti pa sila. It's a feeling of deep envy. No? Merong ganong pakiramdam. So, seeing friends and others posting on social media can lead to comparison and an intense fear of missing on things their peers are experiencing. So, yun po yung fear of missing out. So, nag-develop yung parang mas mababa yung tingin natin sa sarili natin kaysa sa iba. Kaya develop low self-esteem. And pagka ganyan po, it sometimes lead to depression. And in some teens, FOMO can play a role in depression, leading to, alam niyo na kung anong kasunod niya, suicidal tendencies. Dangers of irresponsible media consumption. So meron pong mga meron pong mga adverse effects at merong masundulan. Ano po yung dangers ng irresponsible media consumption? Cyberbullying. Yan po, pagka masyado ng irresponsible yung mga bata, dyan na po na uuwi sa cyberbullying. Alam na po natin kung anong mga kasunod niya. Rampant cases of online bullying, especially sa Amerika po, more than half of adolescents state that they have been bullied online. And survey states that 1 in 10 tell a parent about the bullying. So yung siyam, yung problema, health problems. Ito pa po, ang isang danger, increased aggression. It is well documented that children imitate behavior seen on TV. No, pag
palabasin violence at yan ang ginagaya ng mga bata. Alam na po natin yan, it is documented na pagka nakikita yung mga bata, merong mga espada, mga baril-baril. Ginagaya nila yan. Talaga kung ano yung napapanood po nila, gagayahin nila yan.